Sobrang daming hipon naman nga ang niluto ko dito sa akin dream kitchen. Gamit nga itong higanti ko nga na sandok at samahan nyo nga kami pumunta sa liblib na isla para nga ipamigay itong mga niluto ko. Sobrang aga nga dumating nga nitong in-order ko nga na 30 kilo nga na mga hipon para nga talaga sa lulutuin natin. At talagang napakasarap nga yung iluluto natin gamit nga itong mga hipon nga na to, kaya talagang dinamihan ko nga talaga yung bili. At para nga magawa yun, kailangan nga muna natin balatan nga itong napakaraming hipon nga na to. Kailangan nga tanggalin yung ulo, yung balat, as in yung pinakalaman lang kailangan natin. At kapag nga ako nga mag-isa lang ang gagawa nga nun, iaabutin nga ako dito ng isang buwan. Kaya talaga nagpatulong na ako sa mga kasama ko para mabalatan na namin to lahat. At talagang inabot nga kami halos dito ng 4 o 5 oras para mabalatan lahat nga talaga to sa sobrang dami. At after nga namin silang mabalatan at matanggal lahat ng kailangan tanggalin, nilagyan ko na nga sila dito ng asin, tapos binudbudan ko na nga rin nga ng paminta. At hindi nga basta-bastang luto nga yung gagawin nga natin dito nga sa shrimp nga na to, at sigurado nga ako na talagang sobrang sarap. At nung na-ready ko na nga itong mga hipon nga natin, i-ready ko naman nga itong mga pang-coat nga para dito sa ating mga hipon. At isa nga rin talaga sa dahilan kung bakit sobrang excited ko nga talaga magluto ngayong araw, dahil nga ngayon na natin gagamitin ngayon, nabili natin super giant sandok. On the way na nga daw kasi papunta dito sa amin ngayon super giant ko nga na sandok, kaya talaga excited na ako. Pero bago nga yun ay mag-uumpisa na nga ako maglagay nga ng napakaraming mantika nga dito sa ating higanting kawa. At habang naglalagay nga ako nitong mantika, talaga nagulat nga ako kasi paparating na nga daw dito yung higanting ko nga na sandok, kaya lumabas na nga agad ako. At talaga sobrang laking tuwa ko nga pagdating nga dito sa amin, pati nga yung mga kasama ko talagang gulat na gulat dito sa sandok ko. Kaya naman dali-dali ko na nga itong kinuha para ma-unbox ko na nga or ma-unwrap na nga natin para talaga makita na nga talaga nila yung itsura. At yung excitement ko nga sa pag-unwrap nga nito, para ako nagbubukas ka ng regalo tuwing Pasko. At nung finally ngayon na-unwrap ko na nga siya, ay talagang tuwan-tuwa nga yung mga kasama ko kasi ngayon lang sila nakakita ng ganito kalaking sandok. At talaga sa sobrang laki nga daw nito, pwedeng-pwede ko nga daw itong sakyan habang nagluluto. At kapag ito nga yung sandok nga na ginamit mo, ay talagang isang halo mo pa nga lang, ay luto na nga yung pagkain. Parang ang sarap parang dalhin nga sa birthday yan nga ng ganito kalaking sandok, talagang pati yung may birthday, masasandok mo. At dahil na-unwrap na nga natin siya, talagang hinugasan ko nga lang to at dali-dali ko na nga dinala dito sa aking dream kitchen. At akala ko nga talaga hindi nga kakasya nga itong malaki ko nga sandok nga na to dito sa aking kawa, pero buti na nga lang talaga sobrang laki nga rin itong kawa ko, kaya talagang bagay na bagay sila. At para magamit na nga natin itong higanting sandok nga na to, ay mag-uumpisa na nga tayo magluto nitong hipon. Kinote ko nga lang itong hipon natin dito sa flour, tapos nilagay ko siya dito sa ating itlog, tapos nilagay ko nga rin siya sa cornstarch, tsaka ko nga siya pinag-swimming dito sa ating kawa. At ganun nga yung ginagawa ko nga po ng paulit-ulit, at talagang isa-isa ko nga silang tinutulbog dito sa ating mantika para talaga hindi sila magdikit-dikit. At nung marami na nga tayo nalalagay at marami na nga naluluto, kaya kinuha ko na nga itong super giant nating sandok para maiahon na natin sila. At akala ko nga nung una na kapag ito nga yung ginamit ko nga na pag-ahon dito sa ating mga pinrito, ay talaga madali lang kasi madadala ko na nga silang lahat dahil sa sobrang laki nitong sandok natin. Kaso hindi pala. Paano kasi hindi lang yung mga naluto yung nadadala nitong sandok na to, pati nga yung pinakamantika nitong kawa. Kaya ending sobrang bigat nitong sandok at talaga hindi ko mabuhat-buhat kasi talagang pati yung mantika nasasama. At napakaganda nga rin itong napakalaki sandok nga na to sa mga nagpapalaki ng braso, kaya kung nag-gym nga po kayo at nagbabalaki kayo ng braso, pumunta po kayo dito at magluto tayo gamit ito. Akala ko nga kasi nung una magaan lang siya, tapos kayang-kaya ko siya buhatin, kayang-kaya ko gamitin to pang luto, pero ang bigat-bigat niya pag tumatagal. Hindi naman sobrang bigat nga itong napakalaking sandok nga natin, bumibigat nga lang siguro siya dahil nga pag matagal mo siyang hinahawakan, dahil nga nangangalay. At imbis nga na mas mapabilis, talagang lalo nga tatagal, kaya ginamitan ko na nga ng strainer para maahon na nga natin lahat ito. At nung natapos na nga itong maluto, nandito na nga tayo sa exciting part kasi dito na nga sasarap nga itong mga hipon natin. Nag-cut nga lang ako dito ng lemon, tas piniga-piga ko nga to kasi kailangan nga natin yung pinaka-juice nito. At pagkatapos nga nito, binuksan ko na nga rin itong mga mayonnaise nga natin at nilagay ko na nga sila dito sa aking higanting kawa. Pagkatapos ko nga mailagay itong mayonnaise, sinunod ko na nga rin itong ketchup, tapos minix-mix ko nga lang to, tapos maglalagay din tayo dito ng honey. Pagkatapos ko nga pong malagay yung honey, sinunod ko na nga rin pong ilagay yung lemon juice. At kinakabahan nga ako sa magiging lasa nga nitong sauce nga natin, baka nga hindi masarap, kaya agad-agad ko nga muna itong tinikman kung okay at pasado. At 101% talagang pasado, talagang napakasarap. Kaya dali-dali ko na nga binuhos dito lahat nga ng mga naluto nga natin dito mga hipon para talagang mag-mix-mix na sila kasama nga yung sauce. At kung nailagay ko na nga lahat ng mga naluto natin ditong hipon, ay agad-agad ko na nga itong pinag-halo-halo at talagang medyo nahihirapan nga ako kasi parang ang hirap niyang haluin dito sa maliit na sandok. Kaya para mapabilis na nga itong paghahalo nga natin, kaya tatawagin ko na nga itong higanti kong sandok. At dahil nga malaki sandok na nga itong ginamit ko pang halo nga dito, talagang mabilis ko na nga itong nahalo at talagang okay na. At talagang naghalo nga lang ako dito gamit itong malaki sandok na to, parang naubusan na nga ako ng 3 taon na energy. At
At syempre, bago nga natin ibalot itong mga naluto natin, titikman ko muna kung pasado itong ating finished product. At talaga nagulat nga ako sa lasa niya kasi sobrang familiar niya nga dun sa nakain ko sa Korea na parang chicken siya na bilog tapos may coated siya na parang sauce. Parang ganito yun. At dahil luto na nga to, kaya agad-agad ko na nga itong sinandok at talagang bigat na ako dito. Hindi ko nga siya mabuhat. At kaya nga talaga siya bumigat kasi yung pinakakalahati nga ng mga naluto ko ay talagang nasandok ko na agad. At okay na nga, dali-dali ko na nga nilagay dito itong mga Tupperware nga natin na paglalagyan natin itong mga niluto ko. At talagang sobrang nga nakakatuwa kasi kakaiba na naman ngayong pagkain na naluto ko dito sa akin Dream Kitchen na ipamimigay natin. Yun nga po kasi talaga yung goal ko, kaya po talaga ako nagpagawa ng Dream Kitchen bukod nga po sa makapagluto ng napakaraming pagkain ay makapagluto nga rin po ng mga kakaiba na minsan or hindi pa po nila natitikman na pagkain. At talaga nga po nakakatuwa kasi nagagawa ko po siya kahit papano at talagang yung mga sinasabi po sa akin ng mga napagbibigyan ko ay talagang tuwan-tuwa sila dahil ang sarap daw ng niluto ko. Tapos ngayon lang daw nila natikman yung gano'n. Talaga nakakataba ng puso. At sana nga po patuloy po tayong i-bless para talaga mapatikim ko po sa kanila lahat pa ng mga masasarap pa na pagkain. Naniniwala nga po kasi ako na kapag ang tao ay nakakain ng masarap ng pagkain ay lalo po siya magpupursige sa buhay. Kasi ganun nga po ako noon kapag nakakain ako ng masarap talaga lagi kong sinasabi na sana makain ko to araw-araw, sana makain ko to kahit walang okasyon. Kaya mas lalo nga po talaga ako nagpursige para nga talaga matikman ko yung mga masasarap na pagkain kahit nga walang okasyon. At ngayon nga po tignan nyo, nakakapag-share na tayo ng masasarap na pagkain. Mabalik na nga po tayo dito dahil nga naluto at nabalot na nga po namin lahat. Nagpunta na nga kami dito nga sa gilid nga ng dagat kasi sasakay na nga kami ng bangka. At medyo malayo-layo nga po yung babiyahihin nga namin papunta nga po dun sa liblib na isla nga kung saan nga natin ipamimigay itong mga naluto kong pagkain. At talagang sobrang nga nakakatuwa kasi talagang nakisama nga sa amin yung dagat kasi talagang sobrang kalma ng dagat at hindi nga malalaki yung alon. May mga times nga po kasi na talagang sobrang lalaki nga ng mga alon pero ngayong araw talagang hindi siya malakas kaya talagang safe kami makakarating doon. At matapos nga po ang napakahaba nga naming biyahe, finally nakarating na nga rin tayo dito sa isla kung saan nga natin ibibigay ngayon mga naluto kong pagkain. At talagang sobrang nga nakakatuwa kasi nung pagbaba ko pangalan sa bangka, talagang kitang-kita ko na agad sa ngiti nila, talagang tuwan-tuwa sila. At mas lalo pa nga po silang magiging masaya dahil nga dito sa dala nating napakasarap na pagkain. At makakasigurado nga po ako na lahat nga po sila mabibigyan, pati nga po yung mga nasa bahay nga nila kasi sobrang dami ko nga pong naluto. Kaya maraming salamat nga po sa panonood nyo po at pag-follow nyo po sa akin kasi kung di dahil po sa inyo, hindi po tayo makapagluto ng ganito karami at kasasarap na mga pagkain. Amazing!